Minsan man nagkasagutan kami ni Cirilo, kapatid kong highway patrol. Marami siyang ginawang pangit sa buhay ko. Bakit na nauwi po sa ganitong klaseng parang... Kasi nga meron na po talagang pambebenggang ginagawa talaga sa akin ng tao na yan. Habang hinahayaan ko po yung mga ginagawa sa akin, lalo lumalala eh. Pag ang kapatid mong si Cirilo may lapit ko sa'yo, makakausap mo, makikipag-usap ka? Pwede po, pagkalalat kayong kasama karap ko. Pag saan lang sabihin, ikaw sinira namin ang buhay mo, wag ganyan. Kami yung kapatid mo na tumutulong sa'yo since then. Pagkatapos ganyan pa yung gagawin mo, nakakahiya sa tao. Ikaw ang sumira ng buhay mo. Pwede kayo mapag-ayos. Baka, alam mo naman to, baka siguro kinakailangan mo lang intindihin ang sitwasyon nitong kapatid mo. Hawak niya ang susi. Ang taong di nakapagpatawad, nakakulong siya sa piitan na siya mismo ang nagdedesisyon sa loob ako. Kaya etong susi, bibigay ko sa'yo. Sino pong narareklamo niyo? Kapatid ko pong si Cirilo Enriquez. Dati po siyang sundalo, naging pulis, naging highway patrol. Ano po matutulong po sa inyo? Gusto po sana silang mabitag. Malaman po nila yung bigat ng ginawa. Ano pong bigat na ginawa po sa inyo? Wala yung mga anak ko. Ha? Maliliit pa na, wala na ako sa asawa. Yung mga anak namin, 5. Bakit nagkahiwalay kayo? Kasi nga po sinaksakan niya na, sinaksakan ng mga lalaki yung aking asawa. Sinira niya yung buhay ng mga bata. Wala po kayong iniinom na gamot? Meron po. Anong gamot niyo po? Irbisatan, alburinol, Ano yan? tsaka clopidogrel sa high blood po. I try to research this, the side effect or whatever. Kailan po kayo na-stroke? Hindi ko na po matandaan kasi po ang alam ko nung po talaga nung ma-stroke ako, edad ko 55 lang po ako. Ngayon, 64 na po ako. 9 years ago. Opo. Sino pong nagbigay sa'yo ng mga gamot ninyo? Doktor? Doktor po. Gaano nyo nakatagal iniinom? Edad ko po ng 55, ngayon yun po iniinom. O hindi nyo binabago ang medisina ninyo? Hindi po. Bakit po galit kayo sa iyong kapatid? Hindi po ako galit sa kanya, siya po ang galit sa akin. Okay. Sa apathy. Lagi po ba kayo medyo aburido na parang laging... Hindi naman po. Lagi ba kayo kuminsan parang galit? Puro irritable? Hindi po ako nagagalit na Irritable? Pagka may nakikita lang akong mali, doon po ako. Okay. Puna po ko na. Pinupo na agad. Bakit yung ginagawa sa akin yan? Bakit ikaw lagi nakikita mo sarili mo ron? Hindi ko po alam po. Okay, ganito lang. Tutulungan ka namin, ha? Okay? Babalik ka rito. Okay, now, this is what we're gonna do. The first thing is we'll listen to him and let's advise him, let him talk on the camera about his perception of what he feel. Let it out, okay? Let's try to let him vent out his frustrations and anger. We have to make sure that, maibsan to. Let's be more compassionate. Let's be more understanding because of their predicament. You hear what I'm saying? Yes, sir. Is it good? Yes. All right? It's more humanitarian. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa #ipabitagmo. Ginawa po namin masusing pag-iimbestiga, pagtatanong po sa kay Miguel. Again, inuulit po namin, pro-family po kami. We're not comfortable pagdating sa mga pamilya. But then again, let us see kung ano matutulong natin dito sa senior citizen na si Miguel. Mr. Miguel Enriquez, magandang umaga sa iyo. Magandang umaga naman po. Kumusta ka naman? Okay naman po, kaya lang. Nakatulog ka ba kagabi? Hindi po ako masyadong nakatulog kasi iniisip po talaga yan. Bumalik ka ba sa bahay mo? Hindi po, sa bahay ng anak ko. Sa Bukawi ko natulog. Alright. Anong sinabi ng anak mo sa'yo? Sabi niya, sinabi saan ka ba nang galing? Sabi ko kay Sir Ben Tulpo ako, doon ako nagpunta. Okay. Ano naman ang sinabi sa'yo? Wala naman po, tahimik lang. Kasi diretsahan po kasi ako magsasalita talaga. Ayoko nang paligoy-ligoy pa ako. Nasabi ko yung totoo kung ano nasa isip ko. Okay. Kumusta naman anong nagsalita ka ng gano'n? Anong sinabi ng anak mo? Wala naman po. Basta bahala raw ako kung ano yung nakakaganda. Okay.
Gawin may kayang maganda sa atin. Doon sa kapatid mong sabi mo na galit ka, nag-uusap na ba kayo o hindi pa rin? Hindi po, kasi marami pong ginawa pa sa akin yan. Meron pa na, eto po, sasabihin ko sa inyo birthday nung dibu nung anak nung aming bunsong kapatid. Pinagbihis ako nung kapatid kong bunso para magsasalita raw ako sa microphone. Lahat ng kapatid ko tinawag. Pagdating sa akin, nung ako'y nakabihis na, hindi ako tinawag. Baka nakakalimutan lang. Hindi po. Talaga sinadya. Hinihiya talaga ako. Hindi pa yan. Yung asawa niya, Okay. may dalang walis. Nasa lubong ko, biglang hinampas yung tambo at saka yung walis. At nalilisik ang mata, tinitingnan ako. Nung minsan man, nagkasagutan kami ni Cirilo, kapatid kong highway patrol. Bakit nauwi po sa ganitong klaseng parang... Kasi nga meron na po talagang pambibenggang ginagawa talaga sa akin ng tao na yan. Kasi marami siyang ginawang pangit sa buhay ko. Hindi kaya, Mang Miguel, baka hindi nyo lang naintindihan dahil sa kalagayan ninyo, dahil medyo... May nakakausap ba kayo sa bahay? Meron naman po. Sino nakakausap niyo? Yung mga anak ko. Alright. Ano nung sinabi ng mga anak mo? Nakakaintindihan naman po kami ng mga Alright. bata. Okay. At malinaw naman ang pag-iisip ko. Anong sinabi nilang ng mga anak mo sa'yo? Sabi Na, ko- Pa, hindi ba sinabi, pa, okay na, wag na tayo masyado mainit ang ulo. Sinabihan na nga nila ako nung mga panahon na yun. Sabi Huwag ko, ka mainit ang ulo. oo. Hindi, naglamig ako. Okay. Hinayaan ko sila. Hinayaan kung anong mga ginagawa sa akin. Habang hinahayaan ko po yung mga ginagawa sa akin, lalo lumalala eh. Okay. Kaya, Bakit mo nasasabing lalong nasa isip mo ba yan? O nakikita Hindi po. mo? O pakiramdam mo lang? pakiramdam ko, nakikita ko talaga eh. Nakikita ko po talaga na ibang nalilisik ang mata niya pag ako tinitingnan niya eh. Hindi naman kaya baka tinitingnan ka na hindi naman nanglilisik. Bakit naman malilisik si kapatid? Hindi mo? po, hindi talaga. Hindi kayo Ibang-iba nag-uusap? po talaga. Hindi kayo nag-uusap? Kasi nagkasagutan nga kami nung minsan eh. It's okay lang naman ang mga matatanda, magkakapatid nagkakasagutan. Natural yun. Pero ibig sabihin, natural na magdidiskusyon, magtataasan ng boses, pero kapatid pa rin. Hindi naman kayo dapat magsuntukan. Hindi naman kayo dapat Ginagalang ko naman po siya, kaya lamang, bakit na ginano ng pamilya ko? Bakit pinaghiwa-hiwalay niya yung mga anak ko nung maliliit pa lang, ginawa niya ng masamang trabaho. Okay, sige. Yung pag ang kapatid mong si Cirilo, may lapit ko sa'yo, makakausap mo, makikipag-usap ka. Pwede po, pagkalalat Okay, sige, kayong sige. kasama karap ko. Okay, sa linya ng telepono, si Cirilo Enriquez. Magandang umaga sa iyo, Cirilo. Sir? Magandang umaga po. Magandang umaga po. Magandang Sir. umaga sa iyo, Sir Cirilo. Kumusta po kayo? Ito po. Okay. Humihinga pa. Mabuti naman po. Okay. Naka-live po tayo sa IBC TV 13, ano? Live po tayo. Andito po yung Yes, sir. kapatid mo siguro, si Miguel. Di ba natin pwede mapag-ayos kayo rito? Baka hindi lang nakakaintindihan o kinakailangan kausapin natin. Si Miguel, ano bang nakikita niyo, Cirilo? Naku sir, mahirap na kausap yan. Nung nakaraang linggo, lumapit na yan sa akin kasama yung mga anak. Lahat kasalanan ko. Okay, relax ka lang. Nakipag-ayos na po yung mag-ama na yan sa akin. Wala pong problema. Okay. Tapi nung isang araw, pinapatanan naman ako, pinagmumura naman ako. Hindi mo ba pwedeng kausapin ng maayos si Miguel sa kanyang kalagayan bilang PWD? Alam mo naman, stroke, kalahati. Sir, Oh, yes. nakipag-usap na po sa akin niya, pati mga anak niya. Nahihirapan na po kaming kausap yan. Lahat po dito sa looban namin, pamilya na namin yung nakatira dito, compound po ito. Lahat po kalabanan niya. Wala na siyang makausap na matino. Okay. Lahat po pinagdadabugan. Inuunawa ko na lang nga po yung araw-araw. Hindi na ako po kumikibo. Para lang mabigyan siya ng sapat Sino- na, Okay. Sino Na pong intensyon. matanda sa inyo? Naku po, malayo po ang edad ko dyan. 69 na po ako. Aha. Si 64. Si Miguel. Opo. Alright. Pwede mo bang patawarin Puro na lang? pasensya lang nga po ang ginagawa ko dyan. Hindi na po ako kumikibo. Matagal na pong panahon. Okay. So, hindi ko ba pwede kayo mapag-ayos? Baka, alam mo naman to, baka siguro kinakailangan mo lang intindihin ang sitwasyon nitong kapatid mo.
Dahil Sir, matagal ko na akong inintindihan. Hindi, ganito, Cirilio, hindi naman siya nakikialam. Ako susubukan ko lang. Ang iyong kapatid ay na-stroke na at medyo, alam mo naman siguro, may mga gamot siya na iniinom, may mga gamot niyang iniinom. Kung minsan may mga side effect. Alright? Ikaw, wala kang gamot na iniinom. So, yung mga side effect ng kanyang gamot, nagiging anxious siya. And then, irritable kung minsan, hindi nakakatulog na maayos. At medyo iba siya. Hindi regular yung kanyang disposisyon kapareho natin. Alam ko naman, ikaw medyo nauunawaan mo siguro o naintindihan mo ang aking sinasabi. Yes, sir. Okay, siguro naman. Naintindihan ko po yung sinasabi niya. Ngayon, iyan po ay kakakausap lang sa amin, silang mag-ama pa. Ngayon, pinagbigyan ko na po, hindi ko na po iniintindihan. Okay, sige. Sabi ngayon iisang linggo po ako nang nakalipas. Abi, pinapatanong at pinagmumura na naman kami din eh. Ngayon, tinatawan-tawanan ko nga lang po. Okay, ganito na lang, Cirilio, okay. Apo. Keep on smiling. Ganun na nga lang po. Ganun lang. Alam mo kasi, okay, Mang Cirilio, sandali, okay, para medyo wag masahe. Do you feel that you're lucky? Yes, sir. Why do you feel that you're lucky? Opo. Siguro maintindihan mo, mas mapalad ka, maswerte ka, tumingila ka sa langit, makikita mong po may kapal, wala kang karamdaman, hindi ka na stroke, walang kalahati ng katawan mo, hindi paralyzed. Salamat sa pong may kapal, ay binigyan ka ng ganon. Tama? Opo. Inintindi ko nga po siya. Kaya ko sinasabi sa'yo. Ngayon, kung minsan, pag tumingin ka sa kanya, dapat awa, unawa at pag-iintindi na lang ang tingin mo sa kanya. Dahil nakikita ko naman, mas medyo ang sitwasyon mo, mas malawak yung pag-unawa mo at pag-iintindi mo. Medyo mahawa-hawa, habaan mong PC mo, alang-alang sa kapatid mo to eh. Diba? Kasi... Ako, mahabang-mahaba po. Kaya nga, habaan mo pa. Medyo kasi kung hindi, alam ko naman, at least nakikita kita na tumatawa ka na. Medyo gusto mo ng tahimik na pamumuhay. Ayaw mo na magulo, ayaw mo lang kalbaryo. Number one, gusto mo tahimik, tama? Opo, sir, opo. Pag medyo pinatulan mo si Miguel, magiging magulo, di ba? At sa tuging nakikita mo, magiging kalbaryo. Whereas kung ito'y gusto mo ng tahimik, hayaan mo lang siya, intindihin mo na lang. Tama? Disengage, do not engage. Naintindihan mo ang ibig kong sabihin? Opo. Kasi pag engage mo na, papatulan mo. Tsaka isa pa, maraming sigurong papasalamat sa pong may kapal sa sitwasyon mo at sitwasyon niya magkaiba. Hindi naman ako, siguro lang, baka wala nagsasabi sa iyo. At alam mo naman kasi, habang tumatanda tayo sa mundong ito, nababawasan ang ating pananatili. Tama? Habang tumatanda, habang nagkakaedad, nababawasan ang ating pananatili. Ibig sabihin, medyo hindi ka pareho ng iba na matagal-tagal pa. Hindi naman natin alam, di ba? Okay? Pwede mo bang kausapin si Miguel na medyo gusto kong marinig man lang na kausapin mo na lang, lambingin mo na lang itong kapatid mo. Baka siguro ako'y pakikinggan kita kung paano mo siya kausapin. Ang naalala ko po niyan ngayon kung paano silang mag-away na magkamamamaya. Ganito na lang. Huwag mo munang isipin yung away. Focus ka muna kay Miguel. Gusto kong marinig yung iyong pakikipag-usap sa iyong kapatid. Okay? Sige lang, kausapin mo siya. Nakikinig na siya ngayon dito. Medyo, okay, pakinggan mo lang siya. Huwag kang makipagtalo. Kinig lang tayo sa kanya. Sige po. Okay ba sa iyo, Miguel? Plano niya. Sige po. Sige. Makikinig lang si Miguel. Gusto niya marinig sa iyo. Cirilio, bahala ka na. Anong gusto mong sabihin sa kanya? Usapang kapatid. Sige na. Cirilio. Ikaw, Tol. Ano bang plano mo sa buhay? Ikaw tinutulungan namin lahat. Pag mo sanang sabihin, ikaw sinira namin ang buhay mo. Wag ganyan. Kami yung kapatid mo na tumutulong sa iyo since then. Pagkatapos ganyan pa yung gagawin mo, nakakahiya sa tao. Ayusin mo yung buhay mo. Hindi kami sumura ng buhay mo. Ikaw ang sumira ng buhay mo. Ganito na lang. Cirilio, walang namang parang lecture ang dating. Ang bihira naman. Hindi, ganito na lang. Kalimutan muna natin ang pagiging kuya natin. Usapan lang na parang medyo kalmado. Wag naman yung parang
Nasa ere tayo, parang nangle-lecture tayo. Yung medyo may kunting lambing lang ng konti, pagkaiintindi. Kasi kung nasa ere tayo nito, hindi naman maganda siguro. I-air, huwag na natin i-air ito. Ako kasi gusto ko lang makita yung magkakapatid nag-uusap. Pero kung ganyan, parang nile-lecturean mo, hindi rin ako kampante makinig. Kasi parang, ang gusto ko lang medyo mag-ayos lang. Siguro, huwag masyado yung mga salitang isinisisi natin sa kanya. Pag-iintindi, pag-uunawa at awa ang gusto kong makita sa iyo. Paano mo kakausapin to? Naiintindihan ko po siya. Palagay ko po sir, siya lang ang magsalita at iintindi ko naman siya lagi Mahal mo ba itong si Miguel? May pagmamahal pa bang matita? Hindi naman po pwedeng hindi mahalin at hindi naman po pwedeng itapon yan. Hindi naman siya itapon. Wag na naman yung salitang itapon. Meron ka bang natitirang pagmamahal para sa kanya? Meron naman po. Kaya lang ba't hindi mo sabihin kay... Hindi lang kami nagkakaintindihan masyado. Naintindihan ko. Bakit hindi mo sabihin magic word? Sabihin mo, Miguel, mahal kita bilang utol. Pwede bang... Ganun lang. Para naman medyo marinig ni Miguel na sabihin mo sa kanya, mahal kita, utol. Ba't naman ganyan? Di ba? Utol mo yan, mahal mo pa rin eh. Di ba? Sige, tol. Ingat ka dyan. I love you. Okay, tol. Okay ba sa'yo, Miguel? Okay naman siya. Ano sagot mo roon? Ayan, Ayan naman, nakangiti na siya, Ayan, in-area sa area yan. Publicly, sinabi niya sa'yo, Miguel. Para maganda ang dating. Yan, nakita mo. Siya na mismo nagsabi. Alimutan mo yung mga problema mo sa buhay. Okay, sinabi niya sa'yo, I love you. Anong sasabihin? Wala akong sinasabi na ano po talaga. Ano sa palagay mo? Happy ka na ba? I love you. Mahal na mahal din kita. Ayun! Yun naman pala. Sige, okay, sige. Ganito na lang. Cirilio, okay. Naintindihan mo na kung anong ibig sabihin. Naantay ka. Maraming salamat sa sinabi mo rito kahit na paano nakakapalkalma yan, ha? Sige po, sir. Maraming salamat po sa inyo. Ganun din. Maraming salamat din. Okay, nakausap na natin, ha? Okay na sa'yo. Relax ka lang. Ayan, gusto ko sa'yo. Nagbago ng aura mo. Nakangiti ka na. Mahal ka ng utol mo. Ang layo nang narating. Mahal ka ng utol mo. Relax ka lang, ha? Kami mag-uutol kung siya, nagkakabuysitan kami. Pero hindi namin pwedeng anuhin ng bawat isa. Kung minsan, tinutuwid yung tama o mali. Ayokong sabihin kung sino tama, kung sino mali. Ayokong pakialaman. Dito tayo sa isang Municipal Social Welfare, si Edward John Mendoza. Nakikinig sa atin. John Mendoza, magandang umaga sa iyo. Hello po, magandang umaga po, Sir Ben. Sir Ben Tulfo. Ngayon, ano bang nakikinig ka kanina? Anong nakikita mo rito? Anong maaambag mo rito? Tingnan natin yung welfare o kalagayan o kapakanan nitong stroke victim na si Edward. Alam mo naman siya, nagagamot to. Marami siyang gamot na sometimes may contraindication. May side effect yung kanyang ginagamot. Kaya kung minsan, kabahagi yung kanyang disposition, medyo naiiba sa atin. Anong matutulong natin? Sir Ben, upon hearing the case po, ang unang-unang pong gagawin dyan, yung visit po natin si tatay, saka yung family po niya. And then, based po dun sa assessment natin, doon po natin malalaman yung services. Pero definitely po, gagawin, ang una po namin siyang idadalhin dun sa hospital po namin dito sa bayan ng Giginto. Para at least po, narinig ko po kasi medyo matagal na po yata yung mga gamot. Okay. So baka kailangan na nating i-update po para at least po mabawasan po yung sinasabi nga po natin na epekto nung iniinom niyang gamot. Mm-hmm. Then from there po, ipapacilitate po natin yung enrollment po niya sa AICS or yung medicine voucher po natin or financial assistance. Okay. Or i-enroll po natin siya doon sa annual supply, free medicine supply po. Or intended for senior citizen po talaga. Okay. Alam mo, Edward, dyan, ay nakakatulong po kayo sa pamamagitan ng pagbibigay impormasyon. Alam ko naman, lagi nandyan yung ating national government sa ilalim ng sinasabing DSWD. Kayo naman sa Municipal Social Welfare, hindi na kinakailangan ng mga politiko rito dahil alam ko naman nagtatrabaho talaga yung mga non-political appointed to do their job, public servant po kayo. So, papupuntahin po buong namin sa inyo or pwede bang silipin nyo na lang siguro yung welfare? Kami po ang pupunta po sa kanila po. Kami po ang pupunta within the day po. We call that a welfare check to find out kung anong inyong matutulong, ha? Yes po. Thank you so much, John. Antayin na lang namin kayo pagpunta sa bahay nila bukas na lang, ha? Yes po. And we'll definitely update yung staff niyo po regarding po sa mapag-agreehan or yung makikita po namin based po doon sa assessment po natin. And then from there po, yung mga other services po na pwede nating i-offer po kay tatay po. Okay. Thank you so much,
Edward Jan Mendoza, ito'y sa inyong ginawa ngayon, educating us and telling people kung ano magagawa ninyo. Thank you. Mabuhay po kayo. Anytime po, Sir Ben. Anytime. Thank you po. Thank you din po. Okay, Miguel, okay na sa'yo. Bibisitahin ka. Posibleng dalhin ka sa ospital at may mga financial assistant na matutulong sa'yo. Salamat po. Ha? Ang taong marunong magpatawad, hawak niya ang susi. Ang taong hindi nakapagpatawad, nakakulong siya sa piitan na siya mismo ang nagdedesisyon sa loob ako. Hindi po, pinatawad ko na noong payan. Kaya etong susi, bibigay ko sa'yo. Yan po, kunin ko na po. Kunin mo. Gamitin mo yung susi na yan sa tuwing galit ka, lumabas ka sa selda mo. Salamat. Dahil yung paglaya mo sa sarili mo ng medyo galit, puot, na ang pagpapatawad ay pagpapalaya sa iyo sa loob ng sinasabing piitan na kung saan walang kapatawaran at galit at puot nandoon. Medyo negative yun. Kaya kahit na pinagalit yung mga anak ko, ako mismo makapagkasundo sa mga anak ko. Maganoon. Okay, tapos tawag-tawagan mo lang ako. Usap tayo minsan. Pag may time ka, bisita ka rito. Hindi, papasyal po ako dito talaga. Pasyal ka lang. Kasi marami kang mga kachokaran dito. Si James, nakikita mo yan. No, papasyal po talaga Gusto ako mo dito. makilala si James? James, halika rito. Ito si James. Okay, dito James. Lapit ka rito. Mambihira. Talagang... Diba? Bakit Kasi si po James? talaga ako yung naghahanap Okay, ng dito ka. mga Sige, kaibigan na bagong kaibigan. Kasi ang mga kaibigan ko biglang nawala. Ito si James. Sige, pakita si James. Salamat po. James. Ito si James. Sige, bakit hindi nakikita si James? Okay, balik. Bakit naman? Sige, papakita. Ayan, si James. Ako'y James, masaya. kausapin mo, James. Tingnan mo ang mukha ko. Hindi O, pa ako baba mo nakatulog yung- kagabi. baba mo yung maskara mo. Sir, masaya ka. Ano, baba mo? O Hindi yan. ako nakatulog masyado. Matulog ka na, sir. Matulog. Bakit ka na hindi makatulog? Sabihin mo nga, James. Bigote ko Ano? nga. Hindi ka katulog, sir. Kasi kaisip sa mga nangyayari. Ganun. Huwag ka na mag-isip. Pero ngayon, dahil nakausap mo na si Sir Tulfo, Paano man si James? at Kacho saka ka kayo, naman eh. nakakita nyo naman ang ginawa ko, pinaramdam ko talaga sa kapatid ko na mahal ko pa rin siya. Ayun! Kahit na maraming problema dumating, andyan pa rin ako. Kahit nagka-istok-istok na ako, pinaramdam ko pa sa kanya yung Mahal mo pa rin. makapagkasundo sa kanila. Ayun. Kaya nga ako lumapit sa inyo eh. Ako'y nasisihan na paglapit mo sa akin kahit na paano nakatulong ako sa'yo. At hindi lang ako nakatulong, nasisihan ako dahil nakikipag-usap ako sa'yo, naintindihan kong buhay-buhay ng iba. Hindi po. Una sa lahat, talagang lahat ng tao na unawa ko, nakakatulong ako. Kahit na ako'y na-stroke na, pero nitong mga nagdaang araw, iba na naging takbo ng pag-iisip ko kasi nga, siguro, sa dami ng... Wala ka lang nakakausap. Hindi, may nakakausap naman. Ngayon, nakausap mo na kami. May mga kaibigan ako, lalo na kayo nadiriyan pa kayo, na paliwanag sa akin ng maayos. Lalong maganda kasi nagkasundo, nagkausap kami ni Cirilo kahit na... Anong pinakamagandang bagay na nakita mo ngayon? Ano nangyari ngayon sa pag-uusap? Lumuwag ang puso ko, lumuwag ang aking kalooban. Wala ka bang, kumusta naman si Mrs.? Pwede ba kayong mag-usap para Asan po ba? bakas ng kahapon? Pag siya yung nakausap ko ngayon, di kakausapin ko po. Pwede bang kamanawagan mo si Mrs. Baka nanonood sa atin. Pwede bang kausapin mo? Ano bang tawag mo sa kanya? Marilo. Ha? Marilo po, Marilo. Ganun ba? Marilo? Pangalan yun eh. Wala bang sweetheart, honeycomb, cherry pie? Wala, sana talagang tawag sa kanya yung Marilo eh. Bakit parang napaka-stricto mo? Medyo na. Hindi, talaga pong stricto ko talaga mga panahon na kami magkasama. Okay, ngayon. Sige. Nag-umpisa nga sa maling paraan. Sige. Okay. Nag-umpisa sa pagsasama ng mali, hanggang sa kaulilian mali. Pero ngayon itatama natin. Ay, panahon yan. Sige, ganito. Kasi may edad na lahat eh. Sige. Kausapin mo si Marilo at gusto kong marinig sa iyo na ibalik mo yung bakas ng kahapon. Ano nang gustuhan mo kay Marilo? Kasi mabait siya. Ayun. Madali siyang kausapin, madali siyang bula-bulahin. Pero ngayon hindi na kasi naisip naman niya kung ano yung mga bagay na pwedeng mawala sa kanya na... Alright, sige. Bakit hindi mo kausapin ngayon si Marilo, isipin mo sa harap ng camera, nanonood sa iyo? Medyo, gusto ko makita yung, medyo sariwain mo naman ng konti. Mahal mo ba yan? Mahal mo yan, tama? Sa ngayon sa totohanan, marami namang mga bata na talagang binigay sa akin ng pagmamahal nila. Pagmamahal niya. Bakit si Marilo kausapin mo? Okay, sige. I-close up natin sa kanya. Sige, kausapin mo. Marilo, sweetheart, anong gusto mo sabihin? Marilo, kung ikaw Nanonood.
Kahit anong oras, pwede kang umuwi sa bahay. Kausapin. At magkakausap tayo ng maayos. Gusto kong itama ang lahat. Yung mga mali na nagdaan sa buhay natin. Tanggalin na natin yan. Walang kwenta pag yan ay habang panahon. Nakatatak sa isipan ko yung mga nagdaang pangit sa buhay natin. Tanggalin na natin lahat yan. Ibalik natin yung pagpapahalaga sa bawat isa. Iyan lang ang tangi kong masasabi sa iyo. Gusto mo bang sabihin sa kanya na mahal mo pa rin Meron siya? mga pagkakamali tayo sa bawat isa. Tanggalin ang lahat. Ayusin na natin ang lahat. Kawawa ang mga bata. Mahal mo ba siya? Kung Gusto niya manunod siguro. ka ngayon, didiretsahin kita. Ito, papanood sa buong bansang Pilipinas. Sabihin mo, I love you. Talagang pinapahalagaan kita talaga. Mhm. Walang iba kundi kayo lang. Bumalik ka na. Wait, teka muna. Parang At galit-galit. mahal na mahal kita. Ayun. Ulitin mo. Ikaw lang. Wala nang iba. Walang iba talaga. Ate, Ikaw lang. okay. Nag-iisa ka lang. Nag-iisang malo. Kasi hindi ako nagloko talaga eh. Okay. Kahit kailan hindi ako nagloko. Ang dumating lang sa buhay ko talaga yung mga tumulong sa akin na nung aking maestro ako, puro pagtulong ang ginawa nila sa akin. Naghahanap buhay sila para pagalingin ako. Kaya Si Malu naman, kamusta? Natulungan ka naman. Misis mo yan eh. hindi, asawa ko po talaga yan. misis mo yan. Kahit paano gawin natin dyan talaga. Asawa mo na yan. Apo, totoo po yan. Mahal mo yan. Talagang mahal ko po yan. Ayun. Okay. Number Okay. one na mahal ko talaga Okay, yan. sige. Kasi Ngayon, nga, kahit na anong sama ng babae o sino man tao sa mundo, pagka magkasama sa buhay at nagkanak, mahal. hindi pwedeng nagkanak kayo nang hindi mo siya mahal. Ayun. Okay. Number one na siya sa buhay ko. Okay. Walang iba. Okay na ba ngayon? Maluwag ng... Maluwag na po ang dibdib So, ko. wala ka nang naramdaman na may masama. Pag medyo Wala na, ka lang, wala na. bisita ka lang dito. Okay lang sa'yo. Pero mahalin mo si Malu. Hindi, totoo po Mahalin mo yan. rin mga kapatid. Mahalin mo ang anak mo. Mahal ko lahat ng mga bata na yan. Okay, sige. O, sa mga anak mo rin, panghuli, pakong lahat. Ulitin mo. Michelle. Gretel. Michael, Mark, Mardy Rose. Kayo lang ang pinapahalagaan ko sa buhay ko. Okay na sa'yo. Kayo lang ang pinahalagaan ko sa buhay ko. Kayo lang talaga. Okay. Ayan na. Ni-roll call mo na sila. Mahal mo na sila. Hindi ba? Relax ka lang, ha? Okay, baka? Relax. Okay na. Okay lang po. Tears of joy yan. Tears Naiyak of joy. lang ako. Okay na. At least hindi sama ng loob yung iyak mo na yan. Hindi po, saya. Masaya. Okay, sige. Well, higit sa sumbungan, investigahan, dito po sa amin kapag lumapit, kinakausap po namin ng tao, naiintindihan po namin, at pinalalabas po namin yung katang totoong damdamin at kinakailan sabihin sa publiko, ipahayag ang kalang pagmamahal sa kalang mahal sa buhay, kasama po rito yan. Pinakikinggan po namin. Nag-iisang pambansang sumbungan, may tatak. Hindi po namin pinagluloko, hindi po kami nagbibiro. Seryoso po rito. Mga simple, totoong tao, hamon sa buhay. May mga problema tulad nyo, tulad ko, tulad natin. Pareho tayo. Iisa lang po ang aming landas patungoy, pagtulong at serbisyo, may tatak, bitag po. Ako po si Ben Tulfo, ito po yung #Ibabitag Mo.